niredeem tayo kasi nakasanla tayong lahat. Hindi lang yung pawn shop ang alam yung sanlaan, kundi tayo ay nakasanla. Kanino? Kay Satanas. So lahat ng kaluluwa ng tao ay nasa ilalim ng kapamahalan ni Satanas. At gagawa ang Diyos ng kaparaanan upang magkaroon ng katubusan ang lahat ng tao. At ang paraan na ginawa ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Tatanggapin ng katawan ng Panginoong Kristo yung parusa. Ano yung parusa? Dapat tayong tatanggap noon. Dahil nakita kasi ng Diyos na kaya ang Diyos ay nalungkot sa pagkakalikha sa tao ay dahil nakita niya na hindi na mapigilan ang tao sa paggawa ng kasalanan. Talamak na ang paggawa ng kasalanan. Hindi na mapigilan. Kaya sabi ng Diyos ay nalungkot siya. Hindi naman siya nagsisi, kundi siya nalungkot dahil nakita niya na hindi na mapigilan ang paggawa ng kasalanan. At nais ng Diyos na putulin ang lahat ng ito. Putulin ang kasalanan. Paano mapuputol? Kailangang tanggapin ng Panginoong Kristo ng kanyang katawan, yung nagpahirap sa katawan natin para mapigilan ang paggawa ng kasalanan. At para mapigilan ang paggawa ng kasalanan, kailangan tanggapin ng katawan ng Panginoong Kristo yung parusa, yung sakit. Kita nyo, tinanggap ng Panginoong Kristo. Actually, ang katawan ng Panginoong Kristo hindi makilala. Hindi talaga makikilala siya. Sa hirap, sa sakit, yung pagdurusan na tinanggap ng Panginoong Jesus. Nais ng Diyos na putulin, pahintuin na yung kasalanan. At pangyayari lang ang lahat ng ito nung gawin niya yon sa krus ng Kalbaryo. At tayo, hanggang sa kasalukuyan, kapag tayo nakisalo sa banal na hapunan, sinasabi natin sa ating katawan, ang katawan mo, sabihin mo sa katawan mo, ako, sa pangalan nyo, Ako si Nene. Sanchez. ay hindi na mabubuhay sa sumpa ng kasalanan. Tinubos na ang katawan at dugo ng Panginoon Kristo ang lahat ng aking karumihan, kasamaan at kasalanan. Ang buhay ko ngayon ay para na kay Kristo. Salamat sa Diyos. Sa kanyang pag-ibig sa akin. Ako'y malaya na. Ako'y malinis na. Dahil sa dugo ng Panginoong Kristo. Amen. Okay, yun ho, yun. Inaalala nito. Sa tuwing tayo ay makikisalo sa banal na hapunan, sinasabi natin sa ating mga sarili, hindi ka na mabubuhay sa kasinungalingan, hindi ka na mabubuhay sa kung anumang kasalanan na nagpapahirap sa iyo. Wala ka na sa ilalim. Malayang. Amen. Okay? So sabi ng nasan yung ating banal na hapunan? So pwede nyo silang bigyan ng mga elemento ng banal na hapunan. Sige.